Gumawa ng makeshift tents ang isang ospital sa General Santos City para maipagpatuloy ang pagbibigay serbisyo matapos ang malakas na lindol na tumama sa kanila nitong Lunes. Patuloy namang humihingi ng tulong ang mga apektadong residente. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonia live mula sa General Santos City. Noreen, kumusta na ang sitwasyon dyan ngayon? Yes, Ninia, kahit nangangamba sa seguridad, hindi pa rin tumitigil ang mga doktor at nurses dito sa isang ospital sa General Santos City para tumanggap ng mga pasyente. Kanina nga, napilitang ilabas ulit pansamantala ang mga nasa loob ng ospital dahil sa naranasang malakas na aftershock. Dahil sa mga bitak ng gusali sa Sarangani Bay Specialist and Medical Center, pansamantalang inaasikaso ng mga hospital staff ang mga pasyente sa isang makeshift facility sa likurang bahagi ng pagamutan. Ito ay para maipagpatuloy ang serbisyo sa mga may sakit. Kasama kasi ang ospital sa mga gusaling kinukonsiderang delikado ng gamitin, kaya ang kanilang one-story extension building ang siyang ginagamit naman ng mga admitted patients. Gawa muna tayo ng makeshift facility sa labas ng building, sa likod. Just to ensure safety of all patients, including employees. And hinintay namin na ma-inspect thoroughly ng building kasama ang OBO before bumalik sa loob. Pero while waiting to be sure na safety ang building, yung mga patients na kailangan ng immediate care na hindi makaya ng outside facility, facilitate muna namin ang hotels. Kanina, inilabas ng ilang nurse at staff ang mga pasyente palabas ng gusali matapos muling niyanig ng lindol ang lugar. Bagamat unti-unti nang nagbukas ang komersyo dito sa lungsod, marami pa rin sa ating mga kababayang naapektuhan ng lindol ang hindi pa rin makausad matapos gumuho ang kanilang bahay at pangkabuhayan. Maliban sa wasak nilang kabahayan, pinoproblema din nila ang kanilang pagkain matapos mawalan din sila ng kabuhayan. Hirap din sila nga makakuha ng tubig na maiinom matapos maputol ang mga tubo ng tubig sa kanilang barangay dahil din sa lindol. At dahil wala na nga silang bahay, sa labas na lang sila humihiga gamit ang mga tent, ang iba naman ay sa damuhan na. Pakiusap nila sa pamahalaan na sana ay matulungan sila at mabigyan din ng pansin. Ang among gihangyo sa gobyerno nga suportaran mo yung bugas, mga grocery, tubig. Usag rin kinahanglan mo sa ibabaw. Walang gud ang mga tao kay mga barangay na ang uban wala kay higdaan diya sa. Sa pinakahuling tala, umabot na sa 14 ang nasawi sa lindol sa Jansan City at 3 ang patuloy pa na pinaghahanap matapos matagpuan ang bangkay ng isang merchandiser ng grocery store sa Kalumpang na gumuho rin. Patuloy pa ring nararamdaman dito ang mga aftershocks. Nagbukas na rin kanina ang ilang mga establishmento gaya ng gas stations at ATM machines. Noreen? Yes, Ninia, mula dito sa General Santos City, para sa PRTV News, Noreen Igonia. Okay, Noreen, pwede lang magtanong. Ako sa iyo ngayon, yung ospital na kinatatayuan mo ay mukhang condemned na, mukhang naka-cordon, may yellow na cordon, and parang wala ng tao sa likod mo. And I can see behind you, dyan sa Sarangani Bay Specialty Medical Center, yung emergency, emergency nandyan din sa likuran mo, pero mukhang wala nang nangyayari. Noreen? Yes, Ninia, sa kasalukuyan, ang ginagamit na lang nila para sa mga pasyente nila yung nasa likod na bahagi nitong hospital. Pero dadaan muna sila dun sa may area kung saan pwede silang mahulugan din ng debris or pwede silang pwedeng maano yung mga dadaan doon sa medyo maliit lang siya na space para lang makarating doon sa likurang bahagi. Ganun pa man, patuloy pa rin ang serbisyo ng hospital na ito. Andun pa rin yung mga admitted patients at doon sa makeshift na ginawa nila, nandun pa rin yung mga patients na outpatient, yung mga hindi na kailangang i-admit. Oo, pero Noreen, paano yung mga pasyente sa critical care? For example, yung mga nasa ICU or yung mga intubated?
Yes, Aninya, ang nabanggit kanina nung COO nitong hospital ay ni-refer nila doon sa mas malaking hospital at doon sa mga areas na hindi ganun ka-affected ng lindol at may mga facilities silang magagamit para doon sa mga patients na yun. So nilipat na sila, wala na sila dyan. Kasi nga naman, tingnan mo, yung sitwasyon, nasa mga makeshift tents lang sila Noreen. Yes, Ninya. And sigurado, Yung mga nandito ngayon, hindi na siya ganun kalala yung mga karamdaman nila. Hindi na ganun kalala yung mga sakit, pero kailangan lang sila i-admit. oo, kumusta naman yung panahon? Mainit ba? 'Di ba? I'm sure pag ganyan, walang aircon, nasa labas ka lang ano? Kumusta kaya yung ating mga pasyente? 'Di ba baka lalo ka magkasakit dahil sa nandiyan ka lang sa mga ilalim ng mga payong at saka tent? Yes, Ninya, napakainit nga dito. Kanina nga ay nakuhanan pa din natin ng video yung isang baby na bagong panganak lang mula sa NICU na inilabas din ng mga nurses at salitan yung mga nurses natin para bigyan siya ng ventilador. Naku, kawawa naman. Nahawakan ng mga nurses yung ventilador para dun sa baby. Yun Pero- yung ginagawa nila sa mga pasyente dito. Pero yung baby, siguro nailipat na, kaya Noreen, o nandyan pa rin? Nandito pa rin yung baby dun sa building na kung saan yung mga admitted na patients ay nandun din kasi under medication pa din yung baby sa NICU. So andyan pa rin. So may sinasabi ka na may first floor or parang one story lang no na building kung saan nandun yung mga inpatient. Yes, Ninya. At kanina din may nakausap tayo na staff din dito sa hospital na inspection na daw itong hospital ng OBO. Pero ang sinabi daw ng OBO, yung 1 up to 3rd story lang ang pwedeng gamitin. The rest, kasi 8-story building ito, the rest hindi na siya pwedeng gamitin. Pero Pero- mukhang hindi nila sinunod yun kasi walang tao sa building na yan ngayon, ano? Yes, Ninya. For security purposes, daw sabi nung COO kanina, doon na lang muna sila sa likod. At least doon, safety sila. Oo, mukhang after everything, yung mga nakita nating videos, maintindihan natin kung bakit ayaw na nilang pumasok ulit sa ospital. Dahil kita nga natin yung mga bitak at mga crack ngayon, ano? Ang laki ng bitak sa harap Noreen, Kaya parang kahit sino siguro ay hindi naman papasok dyan, ngayon. Yes, Ninya. At tuloy-tuloy pa din yung mga aftershocks. Yes, so kumusta ka na ngayon, Noreen, at yung mga tao sa paligid mo? Sa ngayon, medyo okay na kami. Kaya lang hindi kami ganun kakampante. Kasi nga, from time to time, may mga aftershocks din kaming nararamdaman. At minsan, ay natataon kami na nasa gilid kami ng poste or gilid ng gilid ng building. Kaya kinakabahan pa rin kami, pero tuloy lang. Oo, ingat kayo. Noreen, sabi naman nila na habang tumatagal, mas mahina yung aftershocks. And mag-ingat kayo dyan, Noreen? Yes, Ninya, maraming salamat. Maraming salamat, Noreen Igonia, live mula dyan sa Gensan.